Welcome muli dito sa tutorial series Learning MS SQL for Beginners. Pero bago natin umpisa ng tutorial, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa YouTube channel, please consider subscribing, like and share this video, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong uploads ko. Sa video na to ay ituturo ko paano mag-retrieve ng data mula sa table or tables gamit ang SQL Select Statement. Make sure lang na napanood nyo na yung previous video ko about how to restore and backup database. Doon ay may ginawa kong sample backup database na kung saan i-download nyo yung file, then i-restore nyo sa inyong SQL server at meron ng laman na table yon at mga sample data para pare-parehas tayo ng data na i-manipulate sa tutorial na to. Kung napanood nyo na yung previous tutorial ko, dapat nakapag-restore na kayo ng database na ang pangalan ay HR_DB. At may laman na tatlong tables, yung department, employee, at saka position. So kung titingnan natin sa department, ito yung kanyang laman. So may deep ID tapos deep name. Then dito naman sa employee, so merong mga fields. Medyo marami yung fields na nilagay ko dito. Then merong I think nasa 16 na employees yung nandito. Then, nandito naman yung ating table na position. Okay, so ito yung gagamitin natin na mga data para sa tutorial na to. Okay, so ngayon nga ay tuturo ko paano mag-retrieve ng data sa table or tables gamit ang SQL Select Statement. Yung pinakita ko kanina o yung ginawa ko kanina gamit ang Object Explorer ay ni-right click ko lang yung particular table. Then, meron diyang select top 1,000 rows. Okay, so yung option na to, pwedeng gamitin kung ang inyong record or number of rows ay nasa 1,000 below para makuha nyo yung lahat ng record or yung rows. Pero pag more than 1,000 na, tapos gusto nyo i-retrieve lahat yun, so hindi na pwedeng magamit itong yung select top 1,000 rows. Limited na siya. Although, pag clinic natin to, may display na query editor na kung saan ay nandun din yung select statement na gagamitin para mag-display ng top 1,000 rows. Okay? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng or mag-code tayo ng SQL statement para mag-retrieve ng data. So, dito lang muna tayo sa employee. So, ngayon, para magbukas ng query editor, click nyo lang yung new query. Then, magkakaroon tayo dito ng query editor. So, since na ginamit ko na dito yung mga tables sa underscore HRDB, automatically, nandito, nung nag-create tayo ng new query, nandito yung pangalan ng database na HR_DB. So, kung hindi siya nakaselect, make sure na isa-select nyo or kung anong database yung gagamitin nyo to manipulate or to retrieve data. Okay? So, yung unang pag-aaral natin dito is how to retrieve data. So, ang unang tuturo ko is to retrieve all the data and the rows or fields na meron tayo sa ating employee table. So, para magawa natin yon, type lang natin select asterisk from employee. Okay? So, yung command dito is select asterisk. Ibig sabihin, lahat ng fields ay kukunin from employee. Kapag na-type na natin to, click lang natin yung execute button para execute yung command, or you can press the keyboard shortcut yung F5. So ito na yung ating records na nakuha based dito sa ating select statement. So lahat ng rows, lahat ng fields, kukunin niya using this query. Okay, kung ilang records meron na sa isang table, okay, makukuha niya lahat 'yon since we use the this statement. Okay, so walang specific na record na kukunin. So, asterisk means all. So, lahat ng fields kukunin niya. So, kung ano yung pagkakasunod-sunod based on sa paggawa mo ng table, so ito yung magiging arrangement ng table na ginawa natin or ng data na ginawa natin. Ngayon naman, ang gagawin natin ay magsiselect tayo ng ilang fields from the employee table using the select statement. So, ngayon, instead na
maglagay tayo ng asterisk dito. Ang gagawin natin ay yung field or fields na gusto nating kunin. For example, ang gusto na nating makuha ay yung no, yung last name hanggang sabihin natin extension name at yung birth date. Okay? So, ta-type natin yung pangalan ng field, no. Okay? Then, separated by comma, L name, then F name, then M name, at yung extension name, then yung sabihin natin birth date. Okay? So, ganito yung pag-select ng data na may mga specific na fields na kukunin. Pagtapos na yung statement natin, click na natin yung execute button. So, ito yung mga nakuha nating data. Okay? Then, pwede nating i-rearrange yung ating mga fields kung ano yung gusto nating mauna. For example, instead na last name, ang gawin natin is mauna yung F name. Ilipat ko siya dito. Then, yung middle name or yung M name. And saka yung L name. So, click natin yung execute. Okay, so, yun yung arrangement na nakuha natin sa ating base dito sa ating select statement. Okay. Then, tandaan nyo lang na hindi nagbabago yung ating table. Ito kasi na nakuha nating data is na-retrieve lang natin using the select statement. Pero yung original na structure ng ating table is nandun pa rin. Okay. So, nag-retrieve lang tayo na may filtering ng mga fields or kumuha lang tayo ng specific fields mula dun sa table na employee. Sa paggawa ng SQL statement, pwede nating isulat in one line yung ating query or pwedeng multiple line. So, kung kukunti lang naman, so pwedeng ganito yung gawin natin. Pero kung madami na siya masyado, pag nilagay natin sa isang line lang, mahaba na yun. So, hindi na natin basta-basta makikita dito kasi limited lang yung space na meron tayo. So, ang ginagawa ko diyan, kapag ako nagsusulat ng SQL statement, ay multi-line. Pwedeng after ng isang field, enter nyo lang. Okay? Then, so ganun lang kadali. Para at least madaling basahin yung ating SQL statement. Okay, pwedeng dito yung comma before sa field name, okay lang din. Then from employee. Okay? Pwedeng ganyan yung gawin niyo para at least madaling mag-edit ng code or hanapin kung saan nagkaroon ng error. Kung sakaling mayroong error dun sa query na ginawa ninyo. Then dito sa SQL Server, gamit ang SQL Server Management Studio, pwede tayong gumawa ng maraming SQL statement. Diyan pwede natin i-execute. Halimbawa, ibalik ko yung pinakaunang statement na ginawa natin. Select from employee. Then, click ko lang yung execute button. Select from. So, mali yung aking select. Then, execute. Yan, nag-execute siya ng dalawang query. Yung una, yung may specific na fields. Tapos, yung pangalawa naman is yung select all. Okay? So, pwedeng ganun yung gawin ninyo dito sa SQL. So, pwedeng ganun yung query na gawin ninyo. So, pwedeng ganun yung query na gawin ninyo. Then, kung mag-execute naman kayo ng specific na query, tapos nilagay nyo lang sa isang query editor, for example, ito dalawa, pwede nyo i-highlight kung ano yung command or query na gusto nyo i-execute. Halimbawa, ito lang. Then, execute. Click execute button. So, yun lang naman yung kanyang i-execute. So, hindi nakasali yung hindi naka-highlight. Okay? Then, pwede rin natin i-comment out yung mga query na hindi na muna natin gagamitin. Halimbawa, ito yung ating i-comment. Tapos, dito sa taas, merong
comment out the selected lines, or my keyboard shortcut na Control plus key and then Control plus C. So yun, pagka-click tayo ng button na to, i-comment out niya yung selected na o yung naka-highlight na query. Kaya kahit i-click natin yung execute button na hindi na naka-highlight yung itong particular na select statement, so yun na, ito lang yung kanyang um, in-execute na command. Ngayon naman, ang tuturo ko ay paano gumawa ng select statement na hindi na kailangan natin i-type lahat ng fields na kailangan natin, especially kung maraming fields na kukunin na tayo, halimbawa hindi lang sa isang table, a combination of tables. Okay, so dito ituturo ko paano natin gagawin yon. So, erase ko lang muna to. Then, right-click lang dito sa white space, tapos meron diyang design query in editor. Okay, so dito lalabas yung add table, pwedeng table or tables and views, functions kung meron tayo. So since wala pa, dito lang muna tayo sa table. Then ang pipiliin ko lang dito ay yung sa employee table. Then click add. So nandyan na siya ngayon. Close ko na. Then ngayon, pipiliin ko lang yung mga fields na gusto kong kunin. For example, empno, lname, fname, then mname, X name or extension name, birth date, sex, tapos siguro sama ko na rin yung civil status. Okay? Dito siya, gumawa na siya ng sarili niyang SQL query. Then click OK. So kung ano yung unang click natin dito, yun din yung pagkaka-arrange dito sa kanya. Then click OK. So yan. May space lang. So ang gagawin ko na lang dito is ayusin ko na lang para maging maganda yung kanyang arrangement. Okay? So, syempre ito, talagang gagawin natin ng manual na lang to or ayusin natin. Okay. So, at least naka-arrange na siya ng maayos. Then, pag in-execute na natin, so we have the same output pa rin. Okay? Dinagdag ko lang yung ibang mga fields. So, ganun gumawa ng SQL select statement na hindi na natin kailangan i-type yung mga fields na kailangan natin. So, using the design and query editor. So, yun nga, ulitin ko, right-click, tapos design query in editor, tapos yung pipiliin nyo yung table na gagamitin. You can use also multiple tables. Okay, so I hope na may natutunan kayo sa video na to. Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please consider subscribing, like, and share this video, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong uploads ko.